involved sa droga. Oh, eto na mga kababayan. Sa pamimiloso po ni Digonyo, mga kababayan, eto kinakabiliban ng mga bobo. Ha? Sa lahat, ng pamimiloso po ni Digonyo, diyan tuwang-tuwa yung mga bobo. Jodith Mariaga, opo, sa inyo, Sandra Letran, TJR, opo, Maring Melby. Oh. Kita nyo si Digonyo, mahilig mamiloso po. Sa pamimiloso po niya, yung mga bobo tuwan-tuwa rito. Hindi niyo po alam na involved sa droga si Michael Yang, Mr. Siyempre, pagtatanggol niya yan. Hindi mo ba alam na involved sa droga si Michael Yang? Mukhang si Digong na lang ang hindi nakakaalam. Kaya ang tanggol niya, sukdulan. Grabe, di ba? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Tuloy. Duterte, Mr. Chair. Hindi niyo po alam na involved sa droga si Michael Yang, Mr. Duterte, Mr. Chair. Mas marunong ako sa iyo, ma'am. Hindi talaga involved yan. Kita nyo, mga kababayan, mas marunong ako sa iyo, ma'am. Hindi talaga involved yan. Todo tanggi yan at todo tanggol pa. Hindi lang tanggi, kundi pinagtatanggol pa. Samantalang mga kababayan, karamihan na ng mga Pilipino, abay alam na involved sa droga si Michael Yang. Marami nang nagsabi niyan. Si Asierto, si Las Cañas, at maging si Senator Trillanes. Sinabi na dahil nag-imbestiga. Pero ang tanong, si Digonyo ba nag-imbestiga, Lace Classic? Hindi yan nag-imbestiga. Puro lang salita yan. Tandaan nyo hanggang sa ngayon, hindi pa pumipirma ng waiver yan. Magtanong ka ng pulis ngayon. Kaya Gusto mo, nga. magsama tayo sa NICA. Kita nyo pamimiloso po niyan, may paganyan-ganyan, gusto mo magsama tayo sa ganito. Pero kapag pinalagan mo, hindi naman yan, hindi naman yan pupunta. Tuloy. Tayo sama tayo sa NBI. Ngayon, pagkatapos nito, kung may mga kasabi sa iyo, may isang ahente na involved yan. Lynn Herikawa, todo tanggol, di ba? Ganyan si Digonyo. Estrella Molino. Tuloy, Miriam, opo. Yan lang ang suspitsa nila kasi pagka-in-check, yan, pag sama-sama ng... Yan na naman tayo. Gusto mo na naman pag-awayan ng Incheck at Pilipino. Alam naming maka-China ka. Di ba, Juan Arlis at Pepe Malonzo? Winnie Dalisay. Alam nating maka-China si Digonyo. Pero, teka muna. Hindi lang lahat ng mga Incheck ay tulad ng sinasabi mo. Tuloy. Hindi po, I beg to disagree, Mr. Chair. Tayo po nirerespeto po natin ang citizenship. Tayo po marami pong mga... hindi po tayo against sa mga in-check. Buti pa si Castro. Alam kung paano pumosisyon ng pagsasalita ito. Pero to si Digonyo, ewan ko ba? Dahil siguro sa katandaan niya. Hindi na makapagsalita ng matino. Wala nang binitawang matino ito. No, Hindi that po is tayo the against characterization. sa mga sinasabi nating Chinese. Lalo na kung Chinese Filipino yan, na wala namang ginagawang krimen dito sa ating bansa. Kaya ang tinutukoy lang po natin yung mga involved sa krimen na mga nababanggit po dito sa ating hearing ng Quadcom. Correct, Digong, Digong? Si Castro pa lang yan. Ano na? Pero hindi ako maka-Castro, Pero Digong, palag ka? So, sana po, nung panahon ninyo po, dapat ang ikinulong at kung yung pinapatay. Halatang naiirita na. Kalma ka lang, Digong. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan
Naiirita na yung matanda, oh. Putik na yan. Yan pa lang si Castro. Iritang-irita ka na. Wala, eh. O, kita mo, hindi naman pakali yung puwet niya. Asig ng asig, eh. Yung kanyang puwet, eh. Oh. no, dito sa ating hearing ng Quadcom. Oo nga. So, sana po, no, nung panahon ninyo po, dapat ang ikinulong at kung yung pinapatay instead ng mga mahihirap ay yung mga drug lords. Kaso wala kayong nahuling drug lords. Correct! Basag! Ano ka ngayon? Ito na yung sinasabi ko, Lovely Beetle. Ha? Ano na? Ito yung sinasabi ko, Aljem, yung idol mo, di na makapagsalita, oh. Ang tagal nag-loading, oh. Totoo naman yung sinabi, eh. Tama si Castro. Imbis na yung mga tao na ganito. Bakit po hindi kayo nagsampa ng kaso? Kasi sinabihan po ako ng presinto size, magsampa po ako ng kaso. Sinabi ko wala po kaming pera at saka po wala po kaming pera at saka po hindi po amin ang batas. So ano pong kahilingan ninyo ngayon? Ang Ginang hiniling ko Rosales, po, ano ang inyong ang gustong hustisya mangyari? ng kamatayan ng anak ko. Yun po, pinaglaban ko hanggang ngayon sa 6 years po. Nilapit ko yung October 4, ngayong buwan na to. Nilapit ko sa anak ko, sana naman nakuha na natin yung hustisya. Ano, Digong? Sagutin mo yan! Dito sa ating bansa. Kaya ang tinutukoy lang po natin yung mga involved sa krimen na mga nababanggit po, no, dito sa ating hearing ng Quadcom. So, sana po, no, nung panahon ninyo po, dapat ang ikinulong at kung yung pinapatay instead ng mga mahihirap ay yung mga drug lords. Kaso wala kayong nahuling drug lords. Wala! Siyempre, mamimiloso po na naman yan. Mamimiloso po na naman yan, Jimpy Presto. Melody Takulaw. Mamimiloso po yan. Yeah. Sige, sagot! Digong, sumagot ka na. Nahuli panahon ninyo. si Michael Kaya- yung nandito pa. Hindi pa hinuli. At bakit siya hindi nahuli? Anong ginagawa na itong magkagong pulis pati? Alam niyo po ba kung nasaan si Michael Yang? Yan ang tanong! Nasaan si Michael Yang? Turo mo na! Kasi pinaghahanap na yan. Yung kapatid niya, hinuli. Kung alam lang ng mga polis kung nasaan yan, di hinuli na yan. O ililigaw mo na naman yung mga alagad ng batas, sasabihin mo, nandyan lang. Papunta rito sa Davao, papunta rito sa Maynila. Pero ang totoo, wala na yan. Si Digong ganyan. Kaya nga hinuli yung kapatid niya sa airport, eh. Di ba? Natandaan nyo? Nasa Davao, either dito. Anong nasa Davao? Turo mo kung nasaan. Hindi yung nasa Davao, kalaki-laki ng Davao. Sabi mo nga, di ba? Sabi rin ng anak mo, si Kibuloy noon, wala na yan sa Davao. Bakit nahuli sa Davao? Di ba? Kasi nga, pinagtatakpan nyo yung mga kriminal. Di ba, mga kababayan? Ganon ang estilo ng mga yan. Sa Davao, may malaking tindahan yan. Ay, malaking tindahan. Turo mo kung nasaan. Negosyante yan. Kita nyo, todo tangge, ay todo tanggol. Negosyante yan. Malinis yan. Ganon, naniniwala naman yung mga tangat bobo dyan. Diba? Oo, kasi nga daw, tanga. Lahat Okay. ng negosyante na Chinese, natural born dito sa Pilipinas. Nako, eto na mga kababayan kung gaano. Kung gaano mukhang pera to si Digonyo, makinig kayo. Sa mga naniniwala rito, pakinggan nyo kung gaano mukhang pera si Digonyo. Sa kanyang bunganga mismo lalabas dito.
from China, pagka dumikit sa akin yan, politiko ako, ma'am. Politiko daw siya. Para pag dumikit sa kanya, puta kahit sino pa yan. Basta dumikit dyan. Bakit? Pag dumikit sa'yo, ano mangyayari? Para sa akin, boto Oh. at contribution sa eleksyon. Kita nyo? Pera, 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 pera. So ngayon mga kababayan, sa kanyang bibig na mismo nang galing yan. Pera lang ang kanyang kailangan. Wala nang pakiyan kung sino pa yan. Basta ang mahalaga, contribution at boto. Kita nyo? Tuloy. Pera. Pera! Pera ang kailangan ni Digunyo. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Ang tanong, Joselito Nacionales at John Frederick Carrion. Ano naman ang kapalit nung perang makukuha mo? Tanong yun Ano ang kapalit ng pera na makukuha mo sa mga incheck, na mga negosyante para may pambili ka ng boto? Pakinggan nyo. At contribution sa eleksyon. Pera. Kailangan mo sa eleksyon, pera. Pera! Pera, 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 pera. Si Digong talagang mukhang pera. Parehas sila ni Sara. At syempre, manana, pati yung mga anak niya. Kaya siguro nahawa si Roque. Kaya nagpabundat sa pamamagitan ng kwarta ng taong bayan. Di ba? Meriam Bibat. Tuloy. Prangka-prangkahan tayo. Prangka-prangkahan. Prangka-prangkahan tayo. Yan, pinrangka na kayo. Pera ang kailangan ni Digunyo. Para nga naman, yung mga drug lord na mga incheck na tinuturo, dumikit. At syempre, kung ikukonekta nyo yung sinabi ni Trillanes na nagkakaroon ng 40 milyones, 50 milyones kada 6 na buwan, malamang totoo na yan. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Di ba? Syra Garcia, Tarantaro, Awan Mumenen. Wala. Pera-pera lang si Digong. Litin natin para sa mga tanga. Para sa akin, boto at contribution sa eleksyon. Pera. Kailangan mo sa eleksyon, pera. Kita nyo? Yan napakaliwanag mga kababayan. Pera, 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 pera. Pera, 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 galing sa droga. Pera, 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 kamin lahat yung pera. Pag napanood na naman ito ng mga DDS na bobo, wala na. Buto. Malaki dutae. Talaga Elizabeth Logan. Sige, eto na. Dahil dyan nga, sa mga ganyang mga nangyari nung panahon niya, eto na. Interior and local government na mananagot ang mga sangkot sa money reward system sa drug war. Kung mapatunayang totoo ito, hinimok na rin ang mga nakarang police chief na ilahad ang naging papel nila sa gera kontra droga. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Ayan na mga kababayan yan na. Iimbestigahan na nangialam na ang DILG. Hindi lang DILG, maging ang kapulisan, CIDG. Abay talaga naman, kabaro nila, iimbestigahan na. Nako po. Tuloy. Walang sasantuhin sa malawakang investigasyon kaugnay sa kontrobersyal na war on drugs ng Administrasyong Duterte. Duterte na naman.
Lagi na lang ang pangalan ni Duterte nakadikit sa mga katarantaduhan at anomalya na nangyari nung panahon niya. Yan ang tiniyak ni Interior Secretary John Ayan ang tiniyak at tiniyak mismo ni Remulla. Vic Remulla. Kasunod yan ang pagsisiwalat ni retired police colonel at dating PCSO General Manager Ruina Garma sa umano'y reward system noong drug war. Ayon kay Remulla, sineseryoso ng DILG at ng PNP ang mga aligasyon ni Garma. There are no Ayan na mga kababayan, yung aligasyon ni Garma talagang sineryoso nila. Kaya naman mga kababayan, etong mga ito di magtatagal, magsasama-sama sa kulungan. At maghihintay na lang tulad ni De Lima, para makalaya ang manalo at maluklok bilang presidente, kaalyado nila. Ganon mga kababayan ang mangyayari dyan, tuloy. Sacred cows in this institution and in this investigation. Anyone who is guilty, anyone who is found guilty, anyone will be treated like any other person. Pero sabi ng Dapat ganun yun, di ba, Miss Agnes, Boyeng Alkalde? Dapat ganun, walang sinisino dahil nakapiring ang mata ng hustisya, Dimple Smirnoff. Di ba? Tuloy. kalihim, hihintayin muna nilang matapos ang House Squad Committee hearings bago gumawa ng karampatang aksyon. Pero dahil na rin sa bigat ng testimonya ni Garma, huling pabubuksan ni Remulla ang mga natenga ng kaso ng extrajudicial killings na kinasangkutan ng mga pulis. Ako po, yan na, magturo na kayo. Lahat ng mga pulis na yan, Kawamura Dayanara, Eto na, Angelica, Shiba, Jacob, nako, Yari, totoro lahat ng mga hintuturo ng mga pulis na yan. Si Digunyo. Bakit? Si Garma, tinuro na si Digunyo. Si Leonardo, itinuro na si Digunyo. Paano pa yung mga pulis na may imbestigahan ng mga sumunod sa mga pinag-utos nila Garma at Leonardo na inutos ni Digunyo? Di ba, Mami Terry? Sa mga hindi pa nagla-like dyan, sabi ni Kawamura Dayanara, like muna kayo. Tuloy. Nauna nang hinimok ni PNP Chief Police General Romel Marbil ang mga dating hepe ng PNP na linawin ang kanilang naging papel sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Nako po, yan na, Marbel. Buti na lang hindi ka sinangkot dyan, ha? Magkakaalaman na. Malapit na, Nilda Malco. Magkakaalaman na kung sino talaga ang totoo na nagmamahal sa bansang ito. Diba? Corazon sa banal. Opo, Sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe, mga kababayan, huwag nyo nang ipagkakait yan. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Yun, pasok! Nasabi na kasi ni Colonel Garma na former chiefs are being informed regarding dun sa war on drugs. So we have to take their statements and say something about it para we know where we start dun sa investigation po natin. Yun! Sa isang pahayag, iginiit ni dating PNP Chief Guillermo Eleazar na ang tanging direktiba raw na natanggap niya mula kay Pangulong Duterte ay gawin kung ano ang tama at legal. Naku, namit pa naman namin niya si Eleazar. Nung araw, pinatawag kami niyan. Putik na yan, buti na lang, gawin mo yung nararapat, di ba? Kaso kapag ikaw dyan, masangkot talaga, mahirap yan. Naman ng Department of Justice, sinabi ni Undersecretary Raul Vasquez na magsasagawa lamang sila ng preliminary investigation at case build-up. Oras na i-refer ng Kamara ang kanilang committee report at mga nakalap na affidavit o di kaya ay kung may maghain ng reklamo. Naku, yan na, Maraming magre-reklamo dyan. Yung mga biktima, magre-reklamo yan. Daisy's Kitchen, Di ba? Magre-reklamo yan. Jempe Pristo, Rene Emberga. Alam ka naman, hindi.
Oh, hindi lang yan, pati ang CIDG, pasok! Simula na rin ang CIDG na mag-imbestiga sa mga pulis na may kaugnayan sa kontrobersyal na war on drugs ng dating administrasyon. Nako po mga kababayan, join force na. Sisis Asis, oh. Danilo Oylar, nako. Join force na itong ating mga kapulisan at ang ating mga kinauukulan. Para nga dito sa mga naibunyag na katiwalian nung panahon ni Digong. Diba, Jenny Piccolo? Sige. Itang umaabante mula kay Edwin Balasa. Nagsimula na ang Criminal Investigation and Detection Group ng investigasyon sa mga pulis na dawit sa madugong war on drugs na nakaraang administrasyon. Ito ay matapos banggitin ni dating PCSO General Manager Ruina Garma sa House Quad Committee hearing na mayroong mga miyembro ng PNPA Class 1996 at 97 na ipinatawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para isagawa ang Davao Model Drug War sa buong Yan bansa. na nga mga kababayan, ginawang modelo yung kung paano daw ginawa sa Davao. Kaya ngayon mga kababayan, lumitaw ang katarantaduhan ng mga Duterte. Kita nyo naman sa survey, ayaw na rin ng mga tao sa Davao para sa mga Duterte. Ayaw na nila sa mga Duterte, mga kababayan. Rose G. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, natutukuyin sa isinasagawang investigasyon ng CIDG kung sino-sino ang mga pulis na kabilang dito. Inamin din ni Fajardo na kabilang siya sa PNPA Class 1996. Subalit hindi umano siya naimbitahan kaya hindi siya kasama sa nasabing pulong. Nako po, yan na. Asire Bartolome, ano na? Yari na to. Yari ka na, Digong. Kung noon, hari-harian ka. Hari-harian yung pagmumukha na to. Ngayon, mga kababayan, sa basurahan, populutin yan. Ano na? Comment, makukulong ba ang mga pulis na sangkot sa pagpatay ng mga mayor? Tanong lang, malamang. Siyempre, kailangan ng investigasyon at dumaan sa proseso yan. Hindi naman po pwede sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos, kulong nyo yan. Ang ganon na pamamaraan, gawain ni Digunyo yan. Gagawan ka ng tanim ebidensya para madiing ka at para naman tuluyan na makulong ka. Hindi naman gawain ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Dahil si Pangulong Bongbong Marcos gusto niya idaan lahat sa tamang proseso. Para ang mga tao walang masabi na ito ay gawa-gawa lang. Tuloy. Dagdag pa ng opisyal na walang pagtatakpan ng PNP, baging mataas na opisyal man ang matutuklasang kasama sa umano'y reward system at EJK. Nako, malupit yan Walang sasantuhin. Kahit sino pa yung mataas na opisyal yan. Kahit si Digong pa yan. Malupit tapang. So mga kababayan, ano masasabi nyo rito? Paki-comment naman. JC Cheats, nandyan na. Sige, tuloy. Matatandaang nauna nang nanawagan si PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa mga dating pinuno ng PNP na magpaliwanag sa naging papel nila sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Anak ng pating naman Elena, Postulano, ano ba? Saan bang mundo ka nang galing? Bakit tila ba hindi mo alam kung ano nangyayari? Hanggang ngayon ba bangag pa rin? Ang tawag nyo kay Pangulo, di ba kayo nahiya sa sarili ninyo? Abay, mahiya naman kayo sa mga anak nyo. Samantalang wala na kayong manapatunayan, naglabas pa kayo ng peking ebidensya, tulad ni Digunyo. Tanim ebidensya rin, yung peking video na pinaniniwalaan ng mga tangap bobo na katulad nyo. Anak ng tinapa naman. Abay, magising na kayo. Tuntog nyo yung ulo nyo, kita nyo, makakakita kayo ng buwan at star. Oo. At doon, nandoon yung mukha ni Digunyo. Nakadila. Nakadila sa inyo.
Sabi kasi ni Garma na alam ng mga PNP chiefs noon at maging ng mga regional directors ang reward system at EJK. Suportado naman ng palasyo ang sinasagawang investigasyon ng PNP kaugnay sa mga high-profile cases kaugnay ng war on drugs. Nako, suportado ng Malacanang mga kababayan. Patay. Hindi po pwede na yaan ay masusuway. Kailangan mangyari ang dapat mangyari. Kailangan managot ang dapat managot. Hakuna Matata. Magandang gabi, late ka na. So mga kababayan, Lena, nandiyan na. Naligaw si Ele. Hayaan nyo na yan. Ganon talaga sila mga kababayan. Ang isip niyan nasa ere, nakalutang. Muli. Opo, huwag niyong kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe bago tayo maghiwa-hiwalay mga kababayan. At mag-ingat po tayo sa mga apektado ng bagyong Pipito. Ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagpapaalalang. Mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre. Magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike